Verse 3, and I will bless those who bless you. O, ang ganda. Pag bless ka ng tao, i-bless ko yung tao nag-bless sa'yo. At ito, masakit. And whoever curses you, kung sino mang sumumpa sa'yo, isusumpa ko rin. Grabe, sabi mo sa katabi mo, ang tindi mo naman kay Lord. Ang lakas mo kay Lord. Pero pag may nagbigay sa'yo ng pamasahe mamaya, i-bless ng Lord yun. Pag nagpakain sa'yo ng lunch, binibig ka ng lunch, pagpapalain ng Lord yung taong yon. At kung sakaling sumpain ka ng taong yon, susumpain din ng Diyos. Tama? Hindi ko aking galing yan, sabi ko ng Biblia. Naniniwala ko ba kayo sa Bible? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung gaano kahalaga ang Biblia. At gaano katotoo ito. Tuloy natin. And all the peoples on earth, grabe no, people na may S pa. May Biblia yan. Hindi mali ang grammar ng Lord. And all the peoples on earth will be blessed through you. Diba? Buong antipolo, pagpapalain ng Diyos dahil sa iyo. Buong pamilya mo, i-bless ng Lord dahil sa iyo. Pwede ba yan? Tatanggapin niyo ba yan? Ikaw pala ang may taglay ng pagpapala ng inyong buong pamilya. Ikaw ang may taglay ng pagpapala ng inyong buong simbahan. Amen. Kaya sabi ko, itong simbahan to, hindi ko talaga pagpapastoran. Ako ho ay magiging pastor niya lang ho ng mga 2 taon hanggang hindi pa kompleto at buo yung itatayo ng Lord dito. No? Hindi ko pinangarap na pagpastoran kayo panghabang buhay sapagkat isang Cesar, taaka ang lalabas sa iyo. Sana na amen? Amen! Antayin niyo. I-develop na ho yan. Point number 1. Live your comfort zone. Sabihin nyo nga, live your comfort zone. Did you know that your comfort zone delimits you to multiply? Yung comfort zone mo ngayon, nalilimitahan ka para mag-multiply ka. Your comfort zone, nalilimitahan ka para mag-move on. The Word of God this morning is just simply move on. Tama na yung nasa bahay ka na lang. Tama na hindi mo ginagamit yung utak mo. Mag-aral ka na. Magtrabaho ka na. Do something great. Umalis ka na dyan sa puder mo. Baka kailangan ng ibang bansa. Amen. Live your comfort zone. Huwag niyong pangarapin na nandito kayo habang buhay. Napakaliit mo ng simbahan to para sa inyo. And some of you, comfort zone nyo na ho ito. Tandaan niyo, hindi ho kayo lalago kapag nasa comfort zone kayo. Kaya sabi ng Lord, Abraham, leave your country, leave your countrymen, leave your fathers and your household, and go to the land I will show you. Si Lord, may binibigay ng insight sa'yo ngayon. Receive it. May binibigay ng Lord ng revelation sa'yo ngayon. Lord, I receive it, Lord. Oo nga, no, Lord. Oo nga, no. Just claim it. Just believe. God's dream, yung pangarap ng Lord, God's dream, is much greater and better than your dream. Amen. I know you have your dream, right? Amen. But remember this, God has a greater and better dreams for you. And that dream, no, may look parang mahirap sa'yo. Parang yung dream ng Lord para sa'yo seems impossible for you. But simply this is the Word of God for you this morning. Just believe. Just believe. And Luke 1:37 it says, for nothing is impossible with God. Amen. Ulitin natin. Sabihin nyo nga, for nothing is impossible with God. Did you know that mahalaga yung word na with? Because that with, ibig sabihin nun, ikaw ang kapartner ng Lord para gawin ang imposibleng bagay. Tama? Kasi pag sinabi mo, for nothing is impossible to God, yes. Wala talagang imposible kay Lord.
Parang paano sa'yo? May imposible ba sa'yo? Meron. Marami. Pero with God, nothing is impossible. Amen. Kasi ikaw at ang Diyos, grabe, makapangyarihan. Alam niyo ba na nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya in Genesis 1:26, He says, "For let us make man in our own image, in our own likeness." Alam mo ba ang sabi ng Lord? "And let them rule over all the earth." Nung nilikha ng Diyos ang tao, did you know that man is a spirit being? Spirit being ho ang tao. Kaya lang, ang ginawa ng Lord, kumuha ng putik. At yung spirit being, nilagay niya sa putik. Hinulma niya yung putik. At pagkatapos, hiningahan niya. So that the man became human being. Ibig sabihin nun, the spirit man, spirit being, nagkaroon ng dirt being, kaya naging human. Nandiyan ba si Teacher Annie? Wala. Alam niyo ba ibig sabihin ng human? Meaning, humus man. Alam niyo ibig sabihin ng humus? Soil. Lupa. Humus man, pinaikli, kaya naging human. Alam niyo ba na ang kapangyarihan, ang authority, ay ibinigay sa human being? That is why yung sabi ng Lord, all authority, dominion, rulership has been given to men. Kaya nga ang Diyos mismo, sabi ng Lord, ako mismo, hindi ko kayang pigilin si Eva. Pero wala na akong authority sa mundo na ginawa ko. Ang meron ng authority, ang taong nilikha ko. Ang demonyo, wala rin. Kaya ang ginawa ng demonyo, naghanap ng isang nilikha na gawa rin sa putik. Pinong ahas. Kaya di mo, kung may ahas man dito, wala na yung sa church. Amen. Wala nang ahas dito. Dahil ang ahas, always willing, pasukan ng demonyo. Sabi na demonyo, ahas, pwede ba katang pasukan? Bakit? Mawala ko dito sa mundo Kasi ako yung spirit being, ikaw ay third being. Pwede ka dito. Ako bawal. Saan tayong dalawa? Because you and me, nothing is impossible. Yan, nangyari din Naging makapangyarihan ng demonyo dahil doon sa ahas. Natukso niya ang babae. Ang Lord, sabi niya, naku, nangyari na. God, nakita niya lahat ng pangyayari. Nung paano dinisip si Eva. Pero wala siyang magawa dahil siya isang. God is a spirit being. Kaya ginawa niya kay Satan, Satan, nagawa mo na lokohin ng babae. Pero dahil sa babae na yan din, lalabas ang isang anak na tatawagin Emmanuel. In means in. Man, Noel is God. God, Amen. Na ang pangalan ay Jesus Cristo. Amen. That is why, nung sinabi ng Lord, alam niyo ba na makapangyarihan ng tao? You have the authority. Amen. Pero nakompleto lang ng tao nung sinabi ng Lord. In Acts 1:8, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive. What? When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Since you have the authority, and when the Holy Spirit comes upon you, then you will receive power. Power plus authority, nothing is impossible. Amen. Amen. Yun yung God and you. Because the Holy Spirit is also God, right? When the Holy Spirit comes upon you, you are limitless. Amen. Boundless. Kahit ano isipin mo, mangyayari. Whatever you declare, it will come to pass. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Amen. And whatever you lose on earth will be loose in heaven. Bakit nangyari yun? Because you have the power and you have the authority. The Luke 10:19, nangyari ho yan. For you have the power
to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the powers and the authority of the world. Nothing can harm you. So yung mga sa katabi mo, nothing can harm you. Nothing can harm me. Yes. Nothing. Nothing. Kahit wala ka sa tabi ng anak mo, alam mo yung anak mo, hindi uuwi ng iiyak, sabihin, ginalaw, naray, pinagtripan, nasa sakit yung anak mo. No. Because your daughter, your son, has the power and authority. Amen? He has the protection of God. And that is, no one can harm her. No one can harm you. Tuloy natin. Pangalawa, una, leave your comfort zone. Number 2 is, God will make you a great nation. God will make you a great nation. When the Lord said that God will make you a great nation, God is giving you an idea. Binibigyan ka ng ideya ng Panginoon. And what's the meaning of idea? Hindi naman pag pumunta ka ng nation na yon, mayaman ka na kagad. Hindi pagdating mo sa Antipolo, mayaman ka na kagad. No. Ano sabi ni Deuteronomy chapter 8 verse 18? The Lord proclaims that it is God who gives you the ability to produce wealth. Ulitin ko lang. Deuteronomy 8:18, God Himself proclaimed that it is God who gives you the ability to produce wealth. Hindi yung pagdating mo sa bahay, pagbukas mo, may 1 milyon ka na. Walang ganon. Pero, you have the ability to produce wealth. Amen? Sino rito, panghabang buhay, gusto mo employee ka? O dito, gusto mo nung maging employer. Ikaw yung may-ari ng kumpanya. At sila'y mamamasukan na lang sa'yo. Amen? Pag-aralan mo ang pera ang hahabol sa'yo. And let your money works for you. Amen? Mag-ipon ka muna ngayon at pag nakaipon ka, mag-invest ka. Kahit natutulog ka lang, yung pera mo gumagalaw. At the end of the December, ayan na, hatian na ng dividendo. Amen? Amen. Because God gives you the ability to produce wealth. Amen? And that is the meaning of God is giving you an idea. Ano ba ibig sabihin ng idea na yan? Bibigyan ko kayo ng 4 in the power of idea. Napaka-makapangyarihan pala yung utak mo. No? Ang problema, pag ang utak hindi ginagamit, pag pinantamahal, slightly you say. Pero sasabihin ko sa iyo ngayon, the power of your mind, the power of your idea. When the Lord said, and I will make you a great nation, means the Lord will give you an idea. And this is an idea. And there is no powerful word, a powerful thing in this world rather than an idea. Wala nang pinakamakapangyarihan dito sa mundong ibabaw na bagay, kundi yung idea na meron ka. Number 1, ideas produce everything. Ideas produce everything. Pastor, paano mo nasabing idea produce everything? Tingnan po natin ha. Saan gawa yung kahoy na yan? Sino gumawa niya? Sino gumawa? Sir Cesar. Ha? Sino? Uy, may alaala. Si Pastor Cesar daw ang gumawa niyan. Sino nakaisip niyan? Pastor. Ibig sabihin, saan ang galing ang upuan na yan? An idea of someone. The idea of Pastor Cesar kaya nangyari. Saan gawa ang damit? It comes from an idea. Hello? Joseph, it comes from an idea. Amen? Everything comes in an idea. Therefore, everything starts and produced by ideas. And you are produced by an idea. Sa ayaw man sa gusto mo. Pinano ka man na magulang mo na ilabas o ipalaglag. Eh, ang tindi ng kapit mo eh. Ha? Hindi ka bumitaw eh. Ako nabuo. Sige, palaglag mo. Ikaw ang na maging tatay. Palaglag mo. Eh, matindi kapit yung bata. Kasi yung bata na yun, ikaw yun. Bakit? May plano ang Diyos sa bata. Amen. Kaya kahit anong gawin ng nanay, buo pa rin. Kaya yung batang yun, he will be a great man. Amen.
a great leader. Doon pa lang, lumalaban na. Amen. Hindi ka man pinano ng Diyos, hindi ka man pinano ng mga magulang mo, pero planado ka na ng Diyos. Amen. Amen. And that idea comes from God. Amen. Hindi kami ang katabi mo. Plano ng Lord yan. Kahit ganyan itsura niyan, plano ng Lord yan. Amen. And because you have a purpose, you will do the idea of God. Pangalawa, ideas are more powerful than human. Naniniwala ba kayo? Ideas are more powerful than human. Tandaan niyo po itong sinasabi ko na ito. Ako mismo na-amaze ako sa word na ito. Ideas are more powerful than humans. Why? Because man dies, but idea never dies. Wow! Matindi. Ganun pala yun. Eh sabi ng Lord my word, everything in this world will pass away, but my word will never be passed away. The word is the idea. Amen. Now look at this. Because it doesn't die, and it can never be destroyed. Kaya yung idea na pinanim sa atin ni Pastor Cesar, hanggang ngayon buhay pa rin. Namatay man siya, pero yung idea niya, buhay na buhay pa rin. Sa mga tao, tumanggap kayo dahil sa buhay na kailanman hindi mamamatay. Pangatlo, ideas submerge and remerge on the next generation. Ulitin ko lang. Ideas submerge, lumulubog, o parang nawawala, but remerge, ngunit umaangat uli o lumalabas on the next generation. Halimbawa, may mga idea itong grupo na to, pero hindi nila ginamit yung idea nila. Naging tamad. Walang pakialam sa mundo. No? Naging happy-go-lucky na lang. Parang sinasabi lang, ano magagawa ko? No? Bisaya ako, gawin ako din Manila pagtupag hapon. Paano mo ako pastor isasal sa mga matatalino? Ito lang ako. Sandali. The Lord has given you an idea. You have the Word of God. And you have the power and you have the authority. Go! Problema sa iyo Ano magagawa ko talaga? Masarap ang batukan. No? That idea sometimes been lost or lumulubog, hindi mailabas. Pero on the next generation, maaaring sa anak mo, lalabas yung ideas na yan. And that will become a powerful idea. Pangapat, ideas can control the world. Ideas can control the world. Did you know that democracy, it is the idea produced by Socrates, Plato, and Aristotle, yung mga estudyante ngayon? Kilala niyo si Plato? O yung anak niya si Platito? Yes. Okay, so, kidding aside. Si Socrates, a great philosopher, estudyante niya si Plato, and Plato, estudyante niya si Aristotle. And they produced the idea of demokrata, na ang pangalan, naging English term niya ay democracy. Namatay na yung tatlong Three Stooges na yun. Pero yung democracy, na-enjoy ng Amerika, na-enjoy ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, may kalayaan tayo. Palapakan natin si Lord. Hindi man born again yung tatlong yun. At least, the idea of God has been given to those people. Hindi man born again ngayon ang ating presidente, pero the idea of God has been given to Pinoy. Kaya nagiging godly pa rin ang ating Pilipinas, bansang Pilipinas. Amen. Did you know that terrorist is not actually an organization? Terrorism is not an organization. It is an idea. Patayin mo man yung tao, terorista. Pero yung kanilang paniniwala, papagsakin ng gobyerno, hindi mawawala. Kaya tandaan mo ang sabi ng Lord, Proverbs 26, train up a child in a way he should go. So when he became old, he will not depart from it. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, so that when you grow old, of course, you will not depart from it also. Kaya bata pa lang, tinitrain na kayo.
Kaya kung mga makukulit ang leader nyo, makukulit ang pastor nyo, makukulit ang mga magulang nyo, dahil they want to prepare the next generation. Because the idea of the forefathers, the idea of God, the idea of Pastor Cesar, gustong ibigay sa inyo. Ama, yung idea ni Tatay Rudy, dati yung parang mawawala rin siya. Pero yung idea niya, ipapasa niya sa mga kabataan. And that idea becomes powerful. Si Tatay, ganun din. Si Queen Ray, si Brother Zoo, ganun din. Amen. Amen. Si Ate Maricel. Ito isa. Dahil pangarap niya sa buhay. Si Pastora. And that idea cannot be destroyed. Amen. But it can be created. Magsisimula yun. Basahin natin ang John 1. John chapter 1, verse 1 to 5. Dito ko iyan yung idea na yan. Ano ibig sabihin ng idea na binabanggit ko kanina pa? John chapter 1, verse 1 to 5. Basahin ko po sa inyo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Did you know that the Greek word of the Word is logos, meaning expression of ideas? Therefore, the Word is the idea. In the beginning was the Word. In the beginning there was an idea. And that idea and the Word was with God. And that idea was with God. And the Word was God. And the idea was God. Oh, wow. What a word. Amen. Ano man ang meron kang idea na binibigay sa iyo ng Lord ngayon, sinasabi ng Lord, gawin mo na, madaliin mo pa. Pag may binibigay sa iyo Lord ang idea, o nga no, ito magpapayaman sa akin, ito magpapabuo ng pamilya ko, ito magpupush sa mga anak ko para tumino, hindi na magdota. Wow. Gawin mo na. Ano lang sinabi ng Lord kay Judas, ano man ang plan mo, gawin mo na. Pero ngayon si Lord, sinasabi sa iyo, ano man ang narisipong idea ngayon, coming from the Lord, do it immediately. And tomorrow, you will see amazing things na gagawin ng Lord sa buhay mo as a church. Amen? Tuloy natin. And He was in the beginning. Yung word na yun, ha? And He was the beginning. And the word is known as Jesus Christ. And that idea also is Jesus Christ. Let's continue. And all things were made through Him. Ang lahat ng bagay ay nagawa sa Kanya. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, that idea produced everything. Because the idea is God Himself. Amen. And without Him, nothing was made. Nothing was made that was made. Walang nagawa na nagawa. Ang gulo, no? Pero yun yun eh. No? Nothing was made. Kung wala yung idea na yan, wala sanang upuan nga. Ano kaya itsura niya pag walang upuan? Ang hirap yata na kalutang na gano'n. Diba? Pero you know what? Ang upuan na yan, nag-exist lang yan kapag may upuan na dyan. Walang kwenta ang upuan na yan pag hindi ginamit. Buti lang may tambourine. Kundi, pag walang tambourine yan, walang kwenta yung upuan na yan. If it doesn't serve its purpose, it's nothing. And it doesn't exist. And if your life doesn't serve the purpose of God while you're here on earth, your life is wasted. Walang kwenta ang buhay mo. It doesn't serve God's purpose in your life. Anong purpose ng Lord? Anong purpose ng Lord?